Makabayang araw po sa ating lahat. Ako po si Rodel Arambulo, isang mangingisda mula sa bayan ng Binangonan, lalawigan ng Rizal, kasalukuyang pangalawang tagapangulo ng Pamalakaya, Pilipinas. Ako po ay mahigit 3 dekada ng mangingisda. Mula pagkabata ay nasaksiyan ko na at naranasan ang pangingisda. At sa paglipas ng mahabang panahon ay patuloy na yung aming sektor ng mga mangingisda ay patuloy na nalubog sa pumuloy ng kahirapan. At nakita namin sa mahabang panahon ng pag-upo ng mga nasa pamahalaan ay walang nagsilbi at nagtaguyod sa sektor ng mga mangingisda. At sa katunayan, ang mga mangingisda ngayon ang siyang pinaka-naitala na puris of the poor sa isang bansang archipelago. At hindi po ito katanggap-tanggap. At ito yung naging dahilan kung bakit nagpasya tayong pangalan na saguan, bangka ay sakyan, at walang takot na sumagupa sa mga naglalakihang mga alon upang pumalawat po sa Senado. At kung sakali na tayo ay palari na makapasok sa Senado, ay tataguyod po natin, unang-una siyempre, ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa pangisdaan, pangalaga sa kalikasan, at ang patuloy na issue niya sa West Philippine Sea. At ang hinahamon ko, ang unang-una, ang nasa pamahalaan, ang nasa Committee on Environment, particular si Senator Cynthia Villar, dahil tingin namin ay hindi naging epektibo para sa pagkataguyod ng mga sektor ng agrikultura. At natatandaan namin, hinamak pa kami na hindi namin alam ang issue ng climate change at issue ng mga mangingisda. Isa itong malaking kalokohan dahil kami mga mangingisda ang tunay na nakakaalam ito dahil kami yung nasa grounds, kami yung araw-araw na dumadanas sa issue ng pangisda. Sir, good po. Kaya alam po natin, sa madalas ng paglabas ng mga lansangan, sinisigaw po yung dapat po umalis ang China sa West Philippine Sea. Kaya kapag kayo po inalaklok sa Senado, ano po yung magiging priority bill po ninyo? Kaya mukhang bumagayara tayo sa pader kapag China ang ating kalaban. Ano po gagawin ninyo para at least nagagawa na po natin ang paraan na hindi maaapin yung ating kababayan ng mga mangingisda? Una siyempre, ating ay tataguyod yung nagkasabing patakaran ng panlabas. Tataguyod natin yung mga patakarang panlabas para sa interes ng ating mga kababayan. At ang isa sa ating susulong, siyempre dapat ay taguyod at kilalanin yung ating karapatan sa West Philippine Sea dahil malinaw naman na ayon sa desisyon noong 2016 ng Arbitral Tribunal na sa atin yung West Philippine Sea. Kaya pag tayo ay nakaupo sa Senado, titiyakin natin na tataguyod natin ito at isusulong natin yung mga pagkatuguyod para sa patakap panlabas na nagsasarili at hindi nakasantig sa dayuhang interes. Next question, please. Sir Ian Cruz, JB7. Sir Rodel, nakikita natin kasi kung nagpunta kami sa West Philippine Sea ng mga bangka natin, maliliit pa rin traditional. Kapag nalokro pa sa Senado, matatapanan na ba natin yung mga mini-vessels ng China, yung mga bansa para hindi tayo nahulululo sa conversation ng mga isa? Unang-una sa lahat, hindi pa mas problema sa gamit pang pangisda. Mas talaga yung sinseridad, yung pamahalaan para itaguyod at paglaban yung karapatan natin din sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapay natin sa integration, hindi sa ating mga ibinanalo dyan sa West Philippine Sea. At dapat ay talagang makita ng yung pamahalaan talaga ay pinakaguyod yung ating interest dyan sa West Philippine Sea. Mas ganun pa hindi pa yung sa usapin ng pagpalaki ng mga bangka. Kasi kahit naman mag-immortalize mo yung bangka, kung nagpapatuloy naman at hindi pinanindihan yung ating
laban dyan sa West Philippine Sea ay patuloy pa rin na hindi makakamit yung mga manis ng Pilipino para pagdating sa West Philippine Sea. Newswatch Plus. Hello po, Tristan from Newswatch. Sir, tanong ko lang, if mahalal kayo na senador, anong legislation ang isusulong nyo in terms of, let's say, yung sa foreign policy? Kasi sabi mo nga po, hindi dapat umasa sa ibang mga bansa. So, ang US, ang China, but what kind of legislation are you looking at para mas magkaroon tayo ng independent foreign policy? Siyempre, mas dapat ay doon sa usapin ng pagkatungulin nga ng ating interes kung magitan nga noong independent foreign policy kung saan ipapakas tayo doon sa mga patakaran ng dayuhan at mapa-China naman yan o mapa-US dahil ito yung dapat at hindi tayo dapat nakakalagyan sa gera dahil mas ito ay magpapalala doon sa sitwasyon at napatunayan din naman sa mga panahon na lalong na-provoke yung China hindi ito naging dahilan para masolusyonan yung problema niya sa West Philippines. Meron pa po. Michael Rodas, Radio Pilipinas. Magandang umaga po. Michael Rodas po from Radio Pilipinas. Sir, aside from being labor leaders, pwede niyo po ba kami bigyan ng inyong pong background, educational background? Ano po yung inyong work experience bago kayo nag-file po ng certificate of candidacy? Thank you. Ako po ay, educational background ko po, hindi ako po ay nakapagtapos po ng high school. Mangingisda, pero nakaranas din po ako ng makapagtrabaho sa mga pabrika. Nakaranas din yung maliit na sahod. Pero mas mangingisda po yung aking naging trabaho at sa mahaba ng panahon, patuloy na dumanas ng paghihirap ng mga mangingisda. Kaya nga ang ating susulong kung sakali tayo ay maupo, lalo partikular sa mga mangingisda, hindi yung tunay na reforma sa pangisdaan. Meron naman tayong i-refine nila yung Genuine Fisheries and Aquatic Reform Bill over na ang labang po nito, sentral na rin din tayo pagpakalas doon sa monopolyong control ng mga pagsamantalang dayuhan at ng lokal at susulong yung interes ng mga mangisda. At sa mga manggagawa naman, kasama tayo doon sa tutulong para isulong yung interes ng mga manggagawa tulad ng sinabi ng ating kasama sa Makabayang Coalition na si Kainer Padones. Nagiging bahagi tayo para sumuporta dito sa pagsusulong. Last question. Wala na po. Thank you po, Mr. Ronel.